may nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari po ito noong nagtatrabaho pa po ako bilang isang helper sa construction. Kasama ko po noon ang pinsan ko na isang karpintero at marunong din magmason. Minsan, may tao siyang nakausap at may nais daw itong ipagawa. Kaya sinabihan niya ako. Bali 2 bayan pa ang layo nung sinasabing bahay na ipagagawa sa amin. Kaya tinapos na kaagad namin yung kasalukuyan naming ginagawa noon para makalipat na kami at makapag-umpisa na sa bago naming pagtatrabahuan. Nang matapos na namin yung aming ginagawa dun sa baryo namin, madaling araw pa lang ay umalis na kami ng pinsang ko ng bahay para puntahan yung sinasabi niyang bagong trabaho. Medyo liblib yung lugar kaya lahat ng gagamitin naming buhangin at bato ay doon lamang kukunin sa may batis na nasa malapit sa kanila. Dahil mahirap magdala ng materyales doon. Kaya humingi kami ng dagdag na bayad para sa bawat araw na pagtatrabaho namin. Pero sinabi nung nagpapagawa na hindi na niya iyon kakayanin pa. Kung gusto raw namin, ay kanila na lang kaming ililibre ng pagkain habang naroon kami na nagtatrabaho. Pumayag naman yung pinsan ko dahil mahihirapan din kami kahit dagdagan yung sahod namin. Pero sa amin pa ang pagkain. At naisip din namin mas mainam na yung ganon pagkat hindi na namin kailangan pang mag-prepare at basta kakain na lang kami. Nang unang araw namin doon ay naging maayos naman ang lahat. Pero may napapansin akong kakaiba doon sa lalaking nagpapagawa. Minsan kasi kapag nakikipag-usap ito sa pinsang ko, ay nasusulyapan kong nung manakaw ito ng masamang tingin. Bagay na aking ikinabahala. Para sa akin kasi ay hindi normal yung ganon. Nang magtatatlong araw na kami doon sa kanila na nagtatrabaho, ay napapansin kong yung mga ipinapaulam sa amin ay lagi na lang durog. Ang ibig kong sabihin, ni minsan ay hindi pa kami nakakain ng ulam doon na makikita mo talaga kung ano yung karning naroon sa ulam. Halimbawa, kung isdang sinabawan, ay makikita mo yung isda. Kung tinolang manok naman, ay makikita mo yung karne ng manok. Pero hindi ganun ang nangyari. Lagi na lang ang ipinapaulam sa amin ay parang sisig, pagkat lagi yung durog. Minsan nga ay nagtanong ako kung anong putahe yon, na hindi ako nagpahalata at pasimple lang ako nagtanong, na sinabi kong masarap kasi kung kaya gusto kong malaman para matutunan. Sinabi nila sa amin ng pinsan ko na laman umano yun ng isda. At aminado naman ako na masarap naman talaga yung pagkakaluto ng mga ipinapakain nila sa amin ng pinsan ko. Minsan, nang magtanong akong muli kung ano yung pangunahing sangkap sa ulam na ipinakain nila sa amin, ay sinabi nilang karne naman daw iyon ng baboy na tinadtad ng pino. At sisig umano ang tawag sa ganong uri ng pagkakaluto. Kaya pabiro akong nagsabi na sisig na isda at baboy pala ang paborito nilang putahe doon sa kanila. At tumawa din sila. Pero napansin kong pilit lang at pasimple pa silang nagtinginan na mag-anak. Kaya kinukutuban na kami ng pinsan ko ng hindi maganda. Nararamdaman ko talaga na para bang mayroong mali.
At nagkatotoo na nga yung kinakatakutan ko. Dahil lang magpaalam kami ng Sabado ng hapon para umuwi muna sa amin, ay halos ayaw na nila kaming paalisin pa. Nagmatigas lang kami magpinsan kung kaya wala rin silang nagawa. Dahil naisip naming makikipagpatayan na talaga kami kapag hindi nila kami pinayagang makaalis. Napansin pa nga namin noon yung kakaibang itsura nila na para bang tulad sa mga hayop kapag nakikipaggirian. Nakita namin na nagtayuan ng kusa yung kanilang mga buhok. Kaya anong puntong iyon ay alam na naming hindi mga pangkaraniwang tao yung aming mga kaharap. At nang nakauwi na nga kami sa amin, nang magpatingin kaming magpinsan sa manggagamot na taga dun sa baryo, ay nalaman naming kanila na pala kaming hinawaan. Napakain na pala nila kami ng kanilang laway at karne ng tao na kanilang tinatadtad ng pino. Kaya pala kahit sabihin nilang isda o baboy, ang pangunahing sangkap sa ulan may pinapakain nila sa amin, ay hindi naman namin iyon malasahan. Buti na nga lang rin at nagpumilit talaga kaming makauwi ng pinsang ko. Kung hindi, ay baka kung ano na siguro ang nangyari sa amin. At dahil sa pagpupumilit naming iyon, kung kaya naagapan pa nung manggagamot yung aming pagkahawa at napanumbalik niya kami sa dati. Totoo po itong naganap at napabalita po talaga sa bayan namin. Kung hindi ako nagkakamali, ay 1999 nang ito po ay mangyari. High school pa lang ako noong mga panahong ito at masipag po akong pumasok. Minsan ay nagtaka na lang kami ng mga kaibigan at kaklase ko nang makakita kami ng isang maliit na pwesto sa labas ng paaralan namin. Bigla na lang talagang sumulpot yung maliit na tindahan na yun doon at nagsusolo lamang ito. Pero ikinatuwa naman naming mga nag-aaral doon sa paaralan yung pagkakaroon ng tindahan doon. At ang itinitinda doon ay burger at palamig lamang. Yun lang at wala na pong iba. Pero palaging marami ang bumibili doon. Lagi namin nakikita na nagtutumpukan yung mga estudyante doon na gustong bumili. Kahit nga kami ng mga kaibigan at kaklase ko ay nahawa na rin at naengganyo na rin bumili doon. Hanggang sa bigla na lang may nagtayo na isa pang maliit na tindahan at ginaya yung nauna. Ganon din ang ibinibenta nila. At makalipas lang ang halos isang linggo, ay mayroon na namang nagtayo ng panibago. Hanggang sa dumami na silang mga nagtitinda doon. Magkagayon pa man, marami pa rin naman yung bumibili doon sa naunang nagtayo. Kami nga ay doon pa rin bumibili. Kahit napakarami na nilang nagtitinda doon. Pero yun nga lang, nabawasan talaga ang kita nila. At sigurado kaming malaki ang nawala sa kanila. At madalas ay naririnig namin doon sa tindera na hindi siya komporme sa ginawang panggagaya sa kanila. Madalas itong naglalabas ng sama ng loob niya sa amin. Kwento pa nga niya sa amin, sinisiraan pa raw yung tindahan nila sa ibang mga mamimiling estudyante. At nabanggit niya minsan sa amin na kailangan na niyang umaksyon. Ayaw daw sana niyang gawin iyon, pero hinihingi umano ng pagkakataon.
at kailangan talaga na mayroon siyang gawin. At nangyari na yung nakakakilabot at hindi inaasahan ng lahat. Isang araw iyon nang pabalik na kami sa paaralan matapos ang lunch break, nang bigla na lang nagkagulo. At nang makiusyoso kaming magkakaibigan sa kung ano ang nangyayari, ay nakita namin ang ilang mga estudyante na nagwawala at lubhang nakakatakot yung kanilang mga mukha. Ang unang sumagi sa isipan namin ng mga kaklase at kaibigan ko ay sinasaniban sila. Pero hindi pala ganon ang nangyari. Dahil yung isang kaklase namin mismo, habang sarap na kanyang kinakain yung burger na binili, ay napansin naming bigla na rin nagbago ang itsura nito. Habang patuloy niyang nilalantakan yung kanyang kinakain at parang ayaw na niya talaga iyong tigilan. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura hanggang sa bigla na lang rin itong nagwala at hinabol kami. Bigla niya kaming inatake at gusto niya kaming sakmalin. Buti na lang at wala akong sapat na pera noon para makabili ng burger. Kung hindi, ay baka ganun rin ang nangyari sa akin at sa iba ko pang mga kaklase. Makaraan ng ilang oras habang abala ang lahat ng guro at mga personnel sa school sa pagpigil sa mga estudyanteng nahawaan, ay nagdatingan na rin ang mga pulis. Kami nga noon ay nagkulong talaga sa kwarto. Ipinatingin isa-isa sa manggagamot lahat ng nahawaan at lumalabas na kagagawan lahat iyon nung naunang tindahan. Naisip nito na pare-pareho na lang silang mawalan at damay-damay na. Nang pamilya pala nila ay may lahing aswang at karne ng taong namatay ang kanilang ginawang pati nung huli at hinaluan nila ng kanilang laway ang paggawa. Kung kaya lahat ng nakakain ay nahawa at naging aswang. Naagapan naman ng manggagamot at napagaling lahat ng mga estudyanteng nahawa. Pero mula noon ay ipinagbawal na rin ang pagtitinda ng kahit na ano sa labas at paligid ng aming paaralan. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. Maraming kwentong kababalagan at aswang doon sa amin. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung mismo kong naranasan. Maaga po kaming naulila sa ina. 8 taon pa lang ako nang siya po ay mamatay dahil sa sakit na leukemia. Makalipas ang ilang buwan mula nang mailibing ang nanay namin, ay nagulat na lang kami magkapatid nang umuwi minsan ang tatay namin at may kasama na itong isang babae. Ipinakilala niya siya sa amin at sinabing siya na ang magiging bago naming ina. Wala kaming ibang nalalaman patungkol sa tunay na pagkatao nung madrasta namin, maliban sa kanyang pangalan nang siya ay ipakilala sa amin ni tatay. Madel. Madel ang pangalan niya. Tangi doon ay wala na. Yun lang ang alam namin tungkol sa kanya. Noong mga panahong iyon, madalas ay wala si tatay dahil nadidistino ito sa kung saan saang lugar. Mabait naman yung madrasta namin. Inaasikaso niya kami at itinuring niya kaming parang mga tunay niyang anak. Pero isang gabi ay bigla akong nagising nang maramdaman kong basa ang aking damit
Napabangon ako at nalaman kong umihi na naman pala sa banig yung bunso kong kapatid. Tumayo ako upang magpalit, pero bigla akong nakarinig ng malakas na pagkalampag. Kung kaya, mabilis akong lumabas ng silid namin para tingnan iyon. At tanging takip na lang ng bintana ang naabutan kong gumagalaw. Kaya nagtaka ako. Pero ang nasa isip ko noon ay baka nakalimutan lang na lagyan ng pansara ni Tia Madel. Kaya ako na lang ang naglagay. Matapos iyon, nang pabalik na ako sa kwarto namin, ay bigla akong naisipang sumili sa kwarto nila tatay para alamin kung dumating na ba siya. Pero nagulat ako nang makita kong walang sino mang naroon. Walang nakahiga sa kanilang papag. Kahit ang madrasta namin ay wala. Kaya nagtaka ako kung saan ito nagpunta. Gayong 10 oras na iyon ng gabi. Mula noon ay naging mapagmatsyag na ako. Naisip ko kasi na baka may ginagawa na itong kalokohan at kanyang niloloko ang tatay ko. Nalaman kong halos gabi-gabi itong umaalis, pero hindi ko alam kung saan nagpupunta. Hindi ko rin siya magawang masundan dahil napakabilis nito na agad na naglalaho sa dilim. Minsan, pagkagaling ko sa paaralan, ay nagmamadali akong umuwi dahil natatakot akong maabutan ng dilim sa daan. May pinagawa pa kasi yung teacher namin sa akin kung kaya patakip silim na ay nangangalahati pa lamang ako sa aking paglalakad. Nang malapit na ako sa bahay ng lola namin, bali tiyahin po ito ng tatay ko, ay mayroon akong napansin. Parang mayroong nasa may bubungan na nakadapa. Kaya napahinto akong bigla at nagtago ako sa may halamanan. Dahan-dahan akong sumilip para siguraduhin yung aking nakita. At napatunayan kong totoo nga yung aking napansin. Merong ang nakadapa sa bubungan nila lola at para iyong mayroong sinisili. Nang bigla na lang nagtayuan ang buhok nung nilalang na yon na nasa bubong. At bigla itong tumingala na para bang mayroon siyang naamoy na mabango sa simoy ng hangin. At halos hindi ako makapaniwala nang makita ko ang mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil kahit may naging pagbabago sa kanyang itsura, ay kilala ko pa rin ang mukha ng madrasta namin. Sigurado ako sa aking sarili na si Tia Madel yung nakita kong nasa bubungan ng bahay na iyon ng lola namin. Kaya hindi na ako nagtuloy pa. Sa halip ay bumalik ako at nagpunta na lamang sa bahay ng kaklase ko. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang aking problema dahil ayoko rin namang mapahamak ang tiyahin ko pagkat mabait talaga siya sa aming magkapatid. Hindi lang ako nagtuloy na umuwi dahil siguradong makikita niya ako. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ko si Tia Madel sa paaralan namin. Alalang-alala ito at bakit hindi raw ako nakauwi. Panay ang pagtatanong nito sa akin. Inalam niya kung saan ako nakitulog at kung nakakain raw ba ako ng maayos. Makaraan ng 3 araw ay nabalitaan naming nagkasakit ang tiyahin ni tatay. At hindi pa umabot ng 1 linggo ay bigla na lang rin itong namatay. At alam ko sa aking sarili kung sino ang may gawa noon. Walang iba kundi si Tia Madel. At may hinala na rin ako sa kung ano ang motibo at dahilan nito.
kung bakit niya yung ginawa sa tiyahin ni tatay. Masungit kasi ito at talagang masama ang ugali pagdating sa amin. Mata pobre din ito at tinaapi kaming magkapatid. Dahil ayaw talaga nitong mapangasawa ni tatay noon ang nanay namin. At minsan nga ay nasaksihan mismo ni Tia Madel ang kalupitan nito sa amin nang maabutan niya kami sa daan na pinagsasalita ng hindi maganda ng tiyahin ni tatay. Kaya kahit nalaman ko na may lahing aswang yung madrasta namin, ay hindi ako nagkaroon ng kahit konting takot man lamang o pag-aalinlangan sa kanya. Dahil alam kong nasa mabuti kaming kamay. Hanggang sa lumaki na kaming magkapatid at nagtrabaho. Kung kaya, iniwan na namin sila ni tatay sa bahay. Minsan ay naitatanong ko sa aking sarili kung alam ba ni tatay yung tungkol sa pagiging aswang ni Tia. Pero ako, kahit minsan ay hindi ko nagawang buksan ng usapan tungkol doon. Sinarili ko na lang yung aking nalaman at naging maayos naman ang lahat sa amin. Nais ko lang din po sanang magbahagi ng kwentong naalalaman ko. Bali na lamang ko po ito mula sa aking lolo Ben. Ayon po kasi sa kanya, may pangyayari noon na naganap sa kanilang probinsya, partikular na sa kanilang nayon, na talagang ikinagimbal ng mga tao noon. Nung mga panahong iyon ay bata pa si Lolo Ben. Mga 10 taong gulang daw siya noon. May isa silang kanayon na pinaghihinalaan nilang aswang at ito ay si Berta. Ayon sa mga taga sa kanila, dayo lang sa kanilang lugar si Berta at hindi tiyak kung saang lugar talaga ito nagmula. May mga nagsasabi na nakikita nila si Berta na umaakyat sa bahay ng kanilang mga kanayon tuwing gabi. At ang bawat maakyatan nito na bahay ay nagkakasakit ang mga naninirahan doon. Ayon naman sa iba, marunong ding mangkulam ni Berta. Kung kaya, ilag silang lahat dito. Pero nang marami na sa kanilang mga kanayon ang nagkasakit at namatay, ay nagpasya na silang sugurin ito sa bahay para papanagutin sa kanyang mga ginawa. Dala ang kanilang mga itak at matutulis na kawayan, ay kanilang sinugod ang bahay nito at sinunog. Itinali din nila si Berta sa isang malaking puno na naroon malapit sa bahay nito. At pagkatapos ay sinunog din. Sabi ni Lolo, hindi naging madali para sa kanilang mga kanayon na mapatay si Berta. At habang nagliliyab ang katawan nito sa apoy, ay narinig pa nila itong sumigaw ng malakas at nagbanta. Sumumpa itong kanila silang pagpapayari na lahat sa kanyang pagbabalik. Nakakakilabot ang mga pangungusap na iyon ni Berta. Habang ang iba naman sa kanilang mga kanayon, lalong-lalo na yung mga namatayan, ay lalo namang nagalit at kanila pang binato ng hawak nilang mga sibat si Berta. Nasaksiyan nilang lahat kung paano natupok sa apoy si Berta.
at namatay. Mula noon ay natigil na ang mga kababalagan sa kanilang nayon. Gayon din, yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay. Muling natahimik ang kanilang lugar. Bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay na payapa at walang kinakatakutan. Pero makalipas ang 7 taon, ay muling nabulabog ang kanilang tahimik at payapang pamayanan. Nang isa sa kanilang kanayon ang natagpuan na lang napatay at hindi pang karaniwan ang pagkamatay nito. Dahil mabilis na naagnas ang katawan ng kanilang kanayong iyon at walang sino man ang makapagpaliwanag ng pangyayari pagkat napaka-imposible talaga noon. Kahit ang matatanda sa kanilang nayon ay walang maibigay na paliwanag. Nung mga panahong ito ay binata na si Lolo Ben at siya man ay may sariling pananaw sa nangyari. Malakas ang kutob niya na baka natutupad na yung sinabi ni Berta na siya ay magbabalik. Maghihiganti siya at uubusin silang lahat. Pero tinatawanan lang siya ng mga taong nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkat paano daw mangyayari iyon, gayong kitang-kita nilang lahat kung paano namatay at natupok si Berta sa apoy. Sa mga ganong pagkakataon, ay tatalikod na lang si Lolo Ben at lalakad ng palayo. Siya na lang rin mismo ang umiiwas para hindi na humaba pa ang mga pagtatalo. Pero malakas talaga ang kutob niyang may kinalaman kay Berta ang mga nangyayari. Dahil lagi niya itong napapanaginipan, lalong-lalo na yung tagpong sumusumpa ito habang siya ay nasusunog sa apoy. Nakakakilabot talaga yung tagpong iyon. Parang malamig na hangin ang mga boses na iyon ni Berta na nanunood sa kanilang mga kalamnan. Isang gabi ay galing sila Lolo Ben sa bahay ng isa nilang kaibigan. Kasama niya noong mga oras na iyon ang kababata at pinsan niyang si Nitoy. Nang kapwa sila nagulat nang humarang sa daraanan nila ang isa nilang kanayon na si Berong. Halos kaidaran lang rin nila ito. At sa unang pagkakakita pa lang nila dito ay may napansin na agad silang kakaiba. Lalong-lalo na yung mga ikinikilos nito na parang lasing na sumusuray gayong hindi naman ito umiinom. At may mga hiwa ito sa kanyang magkabilang pisngi at puting lahat ang kanyang mga mata. At parang nabubulok ang kanyang mga ngipin. Nang iangat nito ang kanyang braso, ay napansin din nilang tad-tad iyon ng sugat. At nang mapansin nilang lalapit na ito sa kanila, ay nagmamadali na silang tumakbong pabalik. At nang lingunin nila ito, ay napansin nilang sinusundan pala sila. Kaya mas nagmadali pa silang dalawa. Bumalik sila sa bahay ng kanilang kaibigan at nakiusap na doon na lang sila magpapalipas ng gabi. Nang sumunod na araw ay napalitaan na lang nilang nawawala si Berong ayon sa mga magulang at kapatid nito. Hindi raw ito umuwi sa kanila noong nagdaang gabi. Sinabi nila Lolo Ben sa kanila
na nakita nila si Berong at para itong sinapian. Kanila pa ngang inilarawan na magpinsan ang itsura nito sa kanila. Pero sa halip na sila ay paniwalaan ng mga ito, ay kanila pa silang pinagtawanan. Nagkasundo ang mga kanayo nila na hanapin si Berong at baka naligaw lang umano sa gubat dahil naengkanto. Uso din kasi ng mga panahong iyon sa kanila yung mga naiengkanto at hindi na nakakauwi pa. Habang naghahanap ang marami sa kanilang mga kanayon kay Berong, si Aling Marta naman ang sunod na nagbalita na nawawala rin ang kanyang anak na dalagita. Kaya nagkaroon sila ng haka-haka na baka naman nagtana na yung dalawa, pagkat madalas nilang makita na magkasama ang mga ito. At hindi rin naman lingid sa mga taga sa kanila na may gusto si Berong sa anak ni Aling Marta. Magkaganon pa man, ay hinanap pa rin nila sila. Nang mga bandang hapon na, ay nagimbal silang lahat nang kanilang makita ang bangkay ni Berong sa kakahuyan. At tulad nung nauna, ay ganon rin ang itsura ng bangkay nito. Naaagdas na iyon at halos wala na ang mga laman loob nito. Na matindi rin ang pagkakadisporma ng kanyang katawan, lalong-lalo na yung kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nang ilabot ang lahat ng nakakita sa bangkay na iyon ni Berong, wala silang anumang ideya kung sino o ano ba talaga ang may gawa noon. Habang si Lolo Ben naman ay patuloy na naniniwala noong mga oras na iyon na may kinalaman kay Berta ang mga nangyayaring iyon sa kanilang nayon. Ipinagpatuloy pa nila yung paghahanap sa anak na dalagita ni Aling Marta, habang yung iba naman ay dinala na yung bangkay ni Berong. Sila Lolo Ben naman ay umuwi na. Sumama siya sa kanyang pinsan at nagpasyang doon na muna makitulog. Madalas naman kasi siyang nakikitulog sa bahay ng mga ito. Magkasundo kasi silang magpinsan. Bukod kasi sa pagiging magkamag-anak, ay itinuturing na rin nila ang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Papadilim na bago pa nila marating ang bahay ng pinsan ni Lolo Ben. Pagpasok nila ng bahay, ay dumiretso kaagad sila sa may kusina upang uminom ng tubig, pagkat uhaw na uhaw sila sa mahabang nilakad. Pero nalaman nilang wala palang laman na tubig ang banga, kung kaya naisipan nilang mag-igib na muna. Bitbit ang mga galon, ay nagpunta sila sa kanilang bubon. Yan yung tawag na igiba nila ng tubig na ginagawa malapit sa may batis. Nang malapit na sila doon, ay bigla na lang silang natigilan nang may napansin silang mayroong tao doon. Nakaupo ito sa gilid ng igiban na nakatalikod sa kanila. At nang mapansin sila nito, ay biglang lumingon, kung kaya nalaman nila kung sino ito. Anak iyon ni Aling Marta. At tulad ni Berong bago namatay, ay ganun din ang itsura nito. Marami siyang sugat sa kanyang muka na tila ba hindi kinakaya ng balat ang init na nagmumula sa loob at napupunit ang mga ito. At puti ring lahat ng kanyang mga mata.
Nakakaiba din ang kanyang ikinikilos. Nang dahan-dahan na itong tumayo, ay naitapon nilang magpinsan ang kanilang mga dalang galon at agad na napatakbo. Napasigaw sila at humingi ng saklolo. Maya-maya ay nariyan na rin ang mga kapatid ng pinsan ni Lolo kasama ang kanilang mga magulang at may hawak na itak. Pero nang usisain sila ng mga ito, ay nakapagtatakang nawala na sa kanilang likuran ang anak na iyon ni Aling Marta. Sinabi nila Lolo Ben ang kanilang nakita. Ipinaliwanag din niya ang kanyang naiisip tungkol sa nangyayari sa kanilang nayon. Hinala niya, nagpapasalin-saling yung masamang espiritu ni Berta sa kanilang mga kanayon, na kapag nagawa na nitong lumipat, ay namamatay yung taong pinanggalingan. Sinabi ni Lolo Ben sa kanila na malamang ay iyon na yung sinasabing sumpa ni Berta. Yun yung kanyang paraan para makapagiganti at ubusin sila. At nagsalita na rin ang tsuy ni Lolo Ben at sinabing maaaring ang tama ang naiisip niya, sapagkat yung kanayo nila na unang namatay ay may diferensya sa pag-iisip na madalas nakikitang naglalaro doon sa dating tinirikan ng bahay ni Berta, na malamang ay may nagawa ito upang mabuhay ang sumpa at siya ang unang sinaniban. At si Berong ay madalas namang dumaraan doon sa tuwing ito ay nagsusuga ng kanilang alagang kalabaw, kung kaya ito naman ang sunod na nahawaan. Pero ang malaking tanong para sa kanila noong mga sandaling iyon ay kung paano nila mapipigilan ang sumpa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano. Kaya ang maaari lang nilang gawin ay ang mag-ingat. Nang matutulog na sila Lolo Ben, ay nag-usap silang magpinsan. Nagkwentuhan pa muna sila pagkat kapwa pa hindi dalawin ng antok. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ng pinsan ni Lolo na ayaw niyang matulad sa kanilang mga kanayon. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na siya na ang mahawaan, ay wag daw magdalawang isip si Lolo na siya ay patay na lang. Bigla namang nalungkot si Lolo at sinaway ang kanyang pinsan na wag magsabi ng mga ganong bagay pagkat hindi umano maganda. Nang sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita na natagpuan na ang anak ni Aling Marta. Ngunit patay na ito. At tulad ng mga nauna ay ganon din ang nangyari sa kanyang bangkay. Pero ang masaklap ay nanay naman ng dalagita ang siyang nawawala. Kaya nagtulong-tulong sila. Hinahanap din nila si Aling Marta na hindi naman sang-ayon sila Lolo Ben sa ginagawa nilang iyon. Dahil mas delikado at lalo lang mapapadali ang paglipat noon sa panibagong katawan. Pero dahil sa pagpupumilit ng kanilang mga kanayon, ay wala din silang nagawa. Bali 3 grupo silang lahat na naghahanap. Halos magalugad na nila yung buong kagubatan, ay hindi pa rin nila makita si Aling Marta. Kung kaya, kinutuban ng hindi maganda si Lolo Ben. Malakas ang paniniwala niyang nasa nayon lang nila ito nagtatago, na maaari ngang nasa mga silong lang ng bahay, o di kaya naman ay nagmamasid lamang sa pinagkukublihan nito at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake.
Kaya niyaya niya ang kanyang pinsan at dalawa pa nilang kaibigan na bumalik na sa kanilang nayon. Kailangan nila itong makita bago pa makapambiktima at makalipat sa panibagong katawan. At hindi nagkamali ng akala si Lolo Ben, pagkat nakita nila itong nasa bubungan ng kanilang kanayon at tila nag-aabang. Ngunit nagulat silang magkakaibigan nang bigla na lang itong lumundag at nakita ni Lolo na ang masusunggaban ay ang kanyang pinsan. Kaya ibinigay na lang niya ang kanyang katawan at ito ay binangga. Kung kaya, kamay niya ang siyang nahawakan ni Aling Marta. Nakakatakot ang itsura nito na walang tigil sa kakabuka ng kanyang bibig at tila wala sa sarili. At ang mata nitong namumuti ay bigla na lang naging kulay pula. At napahiyaw si Lolo Ben dahil sa sakit. At nakita ng kanyang mga kasama na dahan-dahang naaagdas na ang katawan ni Aling Marta habang lumilipat iyon sa katawan ni Lolo Ben. At unti-unti nang binabalot ang kanyang buong braso paakyat sa kanyang siko. Mabilis na kumilos ang pinsan ni Lolo at walang sabi-sabing tinaga siya nito. Napasigaw si Lolo Ben nang kanyang maramdaman niyon. Isang taga pa ang muli niyang naramdaman at tuluyan na iyong lalaglag. Patay na bumagsak si Aling Marta sa lupa. Natumba din si Lolo Ben at hawak ang kanyang putol na braso. Napansin nilang sabay na naagnas at nanigas ang katawan ni Aling Marta at yung kaputol ng braso ni Lolo Ben. At yun pala ang dahilan kung bakit si Lolo ay binansagan ng siputol. Mula noon ay natigil na ang sumpa ni Berta at muling pumayapa ang nayo nila. Nakasabay ng pagkakaputol ng braso ni Lolo ay naputol din ang sumpa.